Yung pagdedestino, yun ay sagradong bagay. May commitment na kasi tayo noon sa Panginoon Diyos eh. Ibig sabihin, hindi tayo dapat tumanggi. Hindi tayo dapat na mag-isipan ng iba pa. Naturuan naman po tayo sa ministeryo eh. Hindi naman tayo dapat mamili ng destino. Kaya nung marinig ko po yun, ang inisip ko, paano ako makakarating doon? Ako'y nagmula sa Camarines Norte sa lokal po ng Nico, Paracale. Mula po nang malaman namin kung saan kami didestino, binasa ko kasi sa Pasig yun eh. Ang bilin po sa amin, pagkakarinig niyo yung kung saan kayo pupunta, ngayon din, kinakailangan ay umalis na kayo. Pagkatapos ng kanilang pulong, ang tanging nalalaman ni kapatid na Loreto, Catanduanes ang kanyang destino. Bago po ako nakarating dito, ang totoo, marami muna po akong pinagtanungan eh. Ano ba talaga ang buhay doon? Ang ano po nila no, mahirap. Talaga itong lugar na ito. Mula po sa Maynila hanggang sa Pier ng Tabaco, mga 16 hours. Sinundan namin ang kanyang naging paglalakbay. Bagamat sa ngayon ay mas maikli na, pero aabot pa rin ito ng 12 hanggang 13 oras mula sa Metro Manila hanggang sa Tabaco Albay na siyang kinaroroonan ng pier patungo sa Catanduanes. Nung sumakay po ako ng barko, first time ko po yun na makasakay sa barko. 3 hanggang 4 na oras ang karaniwang biyahe sa barko. Nung nasa barko na po ako, kung naalala ko, masyadong excited na ako doon sa yung daratnan ko kung ano po ang magiging kalagayan. Pagkalipas ng 17 oras, ay narating na namin ang lalawigan ng Catanduanes. Sa aming pagtungo rito, inabutan namin si kapatid na Loreto sa kanyang unang destino, ang lokal ng Mabato. Noon po, ilang oras po kayo nagbiyahe galing sa Virac papunta po rito sa Mabato po? Mga 1 oras siguro po yun mula Virac. Sinasakyan namin yung mga minibus noon. Ilang araw pa lamang buhat nang siya ay makarating dito, agad na siyang sumabak sa iba't ibang hirap sa mga paglalakbay. 1980s po, hindi talaga may iwasan na maglalakad po. Kasi una, napakahirap po talaga ng daan. Wala naman pong sasakyan pa noon. Ang iba pa po na napangangasiwa namin na nilalakad ay yan pong mula Bato hanggang doon sa Bote. Kung hindi mo nakamali po niya, baka mga 10 kilometro din yon. Kasi diyan po wala pa talagang biyahe noon. Lakad po talaga yan. Tuwing mangangasiwa po kami ng pagsamba, hindi namin may iwasang hindi maglalakad. Lalong nagiging mahirap ang kanilang paglalakad sa mga pagkakataong nakararanas dito ng malalakas na bagyo. Karaniwang narinig ko noon, Catanduanes, turo yung typhoon belt. Totoo naman po eh, talagang sa pangyayari, talagang sunod-sunod po ang bagyo noon. Ang hindi ko po malilimutan na karanasan namin dyan nung kami naglalakbay dyan. Una, may signal ng bagyo, bumabagyo po eh. O habang naglalakbay kami, talagang yung hangin eh, hindi kami tinatantanan ng wala na, malalakas na hangin. Tapos aakit po doon sa mga matataas na, yung mga landslide minsan na gano'n. Napakasasakit po na mapapalubog yung paa mo doon sa yung mga landslide na yun, may mga buhangin na matatalas. Delikado kasi yung dulo po nun, bangin na eh. Halos nawala ho yung kalsada. Una, tiwala sa Panginoon Diyos. Bago po kami umaalis, ang panalangin sa Diyos, huwag namang magkasakit, huwag namang mapahamak sa daan. Bilang bagong destino noon sa Catanduanes, marami silang naging inspirasyon sa patuloy na pagtupad ng ministeryo. Noong mga 1980s po, bagamat
mahirap talaga na ang kalagayan dito. Ay mas mahirap pa po yung pinagdaanan ng mga naunang mga ministro. Yung mga inabutan po namin na matatanda na rin na mga ministro. Ang nakita ko po sa kanila na naka-inspired din sa amin, yung dedikasyon doon sa kanilang tungkulin. Kasabay ng paglipas ng mga taon ay ang mabilis na pag-unlad ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Catanduanes. Mula po noong 1980, ang nag-iisa pa lang na graduate ng sambahan, yan lang pong birak na yan. Bago po year 2000, nagsimula na po yung mga pagtatayo ng mga kapilya, magaganda at maayos na bahay-sambahan. Halos lahat po ng lokal yata sa Catanduanes halos nadestinuhan ko na po. Kaya kapag meron pong mga natatayo na magaganda at maayos na bahay-sambahan, lalo nag-uumapaw yung kagalakan namin. Dito po yung makasaysayan sa akin ang lokal na ito kasi nung makarating ko sa Catanduanes, ito po ang unang destino ko. Hindi ko po makakalimutan itong lokal na ito. Tapos nakita ko po kung paano lumago ang iglesia rito, pati yung mga mihors ng iglesia, maayos na mga sambahan, ay isang napakalaking pag-unlad po ng iglesia. Kaya masayang-masaya po kami kasi yung mga sinisimulan pong project dito ay nagtatagumpay. Marami pong mga naitatayong mga bagong gusali para sa mga dumaraming mga kaanib natin dito. Kaya masayang-masaya po kami rito sa Catanduanes. Para sa mga nakadestino sa malayong dakong ito, panibagong inspirasyon ang dulot sa kanila ng isinagawang pastoral visitation ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo P. Manalo. Kung nabalita pa lang po yung pagtungo dito ng kay Eduardo Manalo, grabe po ang kagalakan ng mga kapatid. Bago po sila dumating noon dito ay may nabalitaan silang bagyo na paparating. Pero sa kabila noon ay hindi nahadlangan ang pamamala. Nakarating po sila dito. Talagang mga kapatid po, masayang-masaya. Ang masasabi ko po doon sa isinasagawa ngayon ng Ka Eduardo, talagang naroon yung kanyang dedikasyon talaga. At saka yung damdamin na yung mga kapatid sinupin para yung mga kapatid madala sa kaligtasan. Sa lokal po na kinalagyan namin, wala naman pong naulat na gano'n na nagkaroon ng COVID na yun. Wala po. Kaya yung mga kapatid sa lokal, payapa naman po. Pero sa kabila nun ay pinatutupad po namin yung ng gobyerno na dapat na social distancing at saka yung pong paggamit ng mga face mask, face shield. Alam po naman natin na yung mga lingkod na may kanya-kanya talagang pinagdaraanan din, may mga pagsubok din. Minsan kung nakaligtas po doon sa pandemya, merong iba namang problema na bumabangon. Pinapaunawa ko po sa nila na ang Panginoon Diyos hindi naman po tayo bibigyan ng pagtubok na hindi naman natin kaya. Ibig sabihin, naroon pa rin yung pagtulong ng ating Panginoon Diyos. Hindi nawawala. At isa pa po, lagi pinapayo sa kanila, laging manalangin. Yun ang ating sandata. Hindi man gaanong naapektuhan ng pandemya ang kanyang destino, subalit kabilang ito sa mga pangunahing dinaanan ng 3 na malalakas at magkakasunod na mga bagyo, ang Quinta, Rolly at Ulysses. Dito sa Catanduanes, ano yung pinakamalakas na bagyo naranasan po ninyo? Masasabi ko po itong Rolly ang pinakamalakas na. Marami nang naging karanasan din kami pero hindi ganon na sinabayan pa ng tubig yung pagbaha. Itong typhoon rolling ito na siguro kung merong signal number 6, baka number 6 pa nga yun. Talagang inabutan kami ng matinding takot po noon. Formero, nandito po kami sa may sala, ipon-ipon kami ritong mag-anak. Maya-maya po, mga napansin namin, ito ang nabasag, yung jealousy blade po nito, kasi nawala po yung tabing na inilagay namin.
Nilagyan po namin ito ng yung plywood na malaki, yung Demedia plywood. Nawala po yun. Tapos siya amin, inilipad na. Pagkatapos, nabasag yung mga salamin. Lipat po kami rin sa isang kwarto. Nabasag na naman po yun dahil sa hangin pa rin. Lipat kami doon sa pangatlong kwarto. Siya rin, nawasak din po yun. Umuulan yung mga bubog na yun. Kaya naisipan po namin na dito na kami sama-sama sa ilalim kasi ang iniiwasan na po namin ay yung mga nababasag na salamin. Baka yun ang tumama sa mukha namin. Sabi ko, nakalibre tayo doon sa bagyo. Baka doon sa mga salamin, ma-aksidente pa tayo. Yung pagkakataon pong yun, na hindi pa naman na kami napapasok ng tubig galing sa ilog, nakasalampak po kami doon sa side, pero basang-basa na kami nung nagkasya kami 5, halos patong-patong yung mga paa namin doon sa ilalim. Sabi ko, huwag kayong kikilos kasi yung pong mga nababasag na bote, parang maririnig mo, malulutong lang na, maya-maya, adyan na. Nagkasya po kami doon sa, doon sa ilalim ng lamesa. Sama-sama kami, 5 roon. Yung aking asawa, yung 2 kong anak, saka yung aking apo. Nananalangin po kami roon. Sabi ko, Ama, hindi na balik. Maubos na lahat yung gamit na yan. Bastang iligtas mo lang kami. Kahit kami nasanay na dahil tumanda na kami dito sa distrito, natakot pa ako kasi yun po talaga ang pinakamalakas na naranasan naming bagyo. Ang mangyari yun nung simula, grabe ho ang kaba. Pero nung maisagawa namin ang pananalangin, naging panatag na po kami. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, Bahala na ang Ama. kung kalooban talaga ng Panginoon Diyos, yun ay yung mga pagkakataon yun, ay yun ang huling sandali sa buhay namin, tanggap na po namin yun. Nito pong mag-uumaga, hindi naman humihina yung bagyo. Nandun naman po sila ka Jay, at saka yung isang diakono. Sabi tayo, hindi natin maiiwasan na alis tayo rito, malulunod tayo. Nung makita po namin na tumataas ng tubig, umalis na po kami rito sa ilalim ng mesa. Lumabas po kami rito. Napagbukas po namin, halos napakahirap pong buksan kasi sinasalubong na po kami nung malalim na yung malakas na agos ng tubig. Dito po kami dumaan. Dito inilagay ni Kamar yung hagdan. Tinalian po niya dyan sa bakod na yan. Diyan po kami isa-isang umakit. Para sa panig po namin, talagang yung naranasan po namin, masasabi namin matinding pagsubok yun. Pero kinaya pa rin namin sa tulong ng Panginoon Diyos. Sa mahabang panahon ng kanyang pamamalagi rito, hindi na niya mabilang kung gaano karaming bagyo ang kanyang nasagupa at kung gaano karaming beses na sila'y iniligtas ng Diyos sa mga kapahamakan. Sa pagharap sa mga suliraning ito, kasakasama niya ang kanyang kabiyak sa buhay. Ito po ang asawa ko, si kapatid na Emily Salin. Hello po. Na halos na 4 taon na pagsasama namin ay malaki po ang kanyang naging papel sa pagdadala namin ng banal na ministeryo. Pagdating po sa pagpapasakop sa pamamahala, ay kaisa po namin siya. Panahon po ng kalamidad ay kami pa rin po ang sama-sama. Salamat naman po kasi yung napangasawa ko natuto rin po sa ministeryo at sanay din naman sa pagtitiis. Nung una po pagka may mga balita tungkol sa kalamidad, yung akin pong asawa nasanay na nakakahuna yung mga gamit namin kasi
may paparating na bagyo. Ganun po ang nakasanayan. Isinisafety po yung mga gamit nilalagay doon sa lugar na hindi maaaring mabasa. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos kasi niloob niya na ministro ang mga pangasawa ko. At saka kahit napakahirap ng destino, hindi naman kami pinapabayaan ng Ama. Sa mga pangailangan, pinagkakalooban kami. Sa pamamagitan ng pamamahala, nakakarating sa amin yung mga pagpapala. Mula noong dekada 80 hanggang sa kasalukuyan, si kapatid na Loreto ang ministro na pinakamahabang na destino dito sa Catanduanes. Yung pong mga naunang mga ministro po na destino puro sa amin, dito sa aming distrito, katulad po ng kapatid na Loreto Salen, nakita po namin at nabalitaan kung papaano po sila nagsasakit at nakikita po namin yung kanilang pagsasakit, maging yung mga tagumpay nila. Nagiging inspirasyon po yun sa amin. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang pagdami ng mga ministro at manggagawa sa dakong ito. Hindi lamang ang mga nadestino rito mula sa iba't ibang lalawigan, kundi ang mga mismong taga rito sa Catanduanes. Ako po ay isa sa maraming mga taga-Katandunganon na nagpasya na lumusong po sa banal na ministeryo. Katulad po ng mga nauna sa aming ministro, ay talagang ipinagmamalasakit din po namin ang mga kapatid po namin dito sa aming distrito. Dinadalaw po namin sila kung kailangan po naming maglakad, tumawid ng ilog, ay ginagawa po namin kahit merong mga panganib sapagkat ang nais po namin ay malaman kung ano yung kanilang kalagayan at higit po sa lahat ay maipanalangin sa ating Panginoon Diyos para sila man din ay lumakas sa kanilang pananampalataya. Sa kasalukuyan po, nung dumami na yung mga manggagawa, nagtatapos sa mga paaralan, pinapadala sa dito. Ang isang malaking bagay na itutulong nila yung pangangasiwa po, nakatulong po ng malaki. Kasi yung mga kapatid ay talagang nasisinop nila. Kasi marami pong nangangalaga sa mga kapatid. Sa tagal ko na po rito sa Catanduanes, yung pong mga naturuan at ngayon ay mga may tungkulin na po sa iglesia, pag nakikita po sa kanila, nag-uuma po yung kagalakan kasi karoon ng kabuluhan yung pagpapagla sa kanila. Ako po noon ay isang membro ng choir dyan sa Katolikong Simbahan. Kung ako ay tinuturuan, ang kapatid na Loreto po noong panahon yun ay binata pa. Bagong-bago po siya dito sa Catanduanes. Ang kasalin po ay isang napakalagang tao po sa aking buhay. Siya po ang nangaral sa amin hanggang nakarating po ako sa bautismo. Naging kaani po sa Iglesia ni Cristo po. Ang mga ministro po dito sa probinsya ng Catanduanes, karamihan po ay mga galing po sa iba't ibang lugar. Sila po ay napunta po dito at dahil dito po ang destino nila sa palit, sila po ay nagtiis, nagtsatsaga, alang-alang po sa kanilang tungkulin sa iglesia. Sa kasalukuyan, si kapatid na Rogelio Tabliso ang Pangulong Diakono sa lokal ng Virac, kung saan nakatatag ang Distrito Eklesyastiko ng Catanduanes. Bilang isang ministro po ay talagang nakakataba ng puso yung pagka sila po ay masisigla sa pagka-iglesia ni Cristo, ang pakiramdam ko po ay sulit yung hirap pagpapagal sa kanila. Ang mga may tungkulin sa iglesia, pangunahin na ang mga ministro at mga manggagawa, ay malalakas na katuwang ng pamamahala sa iglesia sa pagmamalasakit sa mga kaanib nito at sa pagtataguyod sa lahat ng mga aktibidad. Pakilayo sila sa anumang bibigat na mga karamdaman. Upang sa ganon, patuloy namin na itataguyod ang masiglang mga paglilingkod po sa amin. Saan man naroroon, namamalagi silang laman ng puso at isipan ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Sa mga ginagawa pong pangkalahatang klase po na pinangangasawa ng Ka Eduardo, pagka po nababanggit yung tungkol nga po sa mga ministro, mga manggagawa na nandestino sa iba't ibang panig ng mundo, mga liblib, tungkol nga po doon sa mga matatanda ng ministro. Natatawa po kami ng pasyon kasi
Kahit paano, kahit na dumaan po kami rin sa maraming mga naging problema din noon, pero at least nakakasurvive pa rin kami. At ang pamamahala ay nariyan sa ano namin para kami ay pangasiwaan. Ako po bilang ministro ay maligaya rin po ako kasi doon sa mga naging accomplishment po naman sa buong ministeryo ko ay nakapag-amag din po ako, nakatulong din ako sa pamamahala. Nitong nakaraan po na dinalo namin yung pangkalahatang pulong na pinangasiwa ng Ka Eduardo, ang isa po doon sa nakatawag sa akin ng pansin yung mga paunahing binanggit niya na yung talagang tunay na pastor ay nakahandang ibigay ang buhay alang-alang sa iglesia. Ibig lamang sabihin ay kung buhay ay kailangan alang-alang sa iglesia ay nakahanda pong ibigay. Ako po bilang ministro ng Diyos, na halos ay ang buong panahon at buhay halos dito ko na kinugol sa ministeryo, sa Catanduanes po. Kaya doon sa tanong po ng Ka Eduardo kung paano minamahal ang iglesia, halos po yung buong panahon at buong buhay dito na po, naiukol. Ang katunayan siguro bilang na lang yung panahon na nalalabi. Pero hanggang ngayon po, sinisika pa rin natin na makatubon. Ganito man po ang kalagayan. Minsan nga, kahit may nararamdaman na po, pag kaya pa rin lang po, sige, tuloy-tuloy po. Habang may nalalabi pa po na buhay, ay sisikapin pa po. Talagang hinangad ko yun na ako'y maging ministro.